pakiramdam na may gusto ka sa kaibigan mo? Mahirap. 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 Cannot be reached siya in a way na nandyan lang naman siya pero hindi mo siya mahawakan. Hindi ka kasi basta-basta makakatapak sa love lane niya. Parang kailangan mo magpigil kasi may sinusunod kang prinsipyo. Mahirap. Di yun. I don't regret telling you that I like you. Not as a friend, but a little bit more than that. I like you as my almost lover. Maling-mali. Maling-mali. Ang hirap naman nito, sandali lang. Matagal na rin naman tayo magkaibigan, diba? 4 na taon. Hindi kami considered as best friends, pero magtropa talaga kami. Parang nasa iisang circle lang talaga kami, ganun. Gusto rin kita. Matagal na. As in, gusto kita. Ayan, nasabi ko na. Gustong gusto kita. Crush na crush kita. Pero, ayun yung problema. Laging may pero na kasunod sa katagang gusto kita. Gusto kita, pero hindi ko nakikita yung sarili ko na kasama ka more than as kaibigan. Gusto kita, pero kontento na ako na gusto lang kita. Na hanggang kaibigan lang tayo. Gusto kita, pero laging may pero. Tama na. Okay na. Gets ko na. Gusto mo rin ako, but I almost forgot that you always practice what you preach. Kaya hindi yun eh. Hindi ako okay. Pero naiintindihan ko at nare-respeto ko yung desisyon mo na hindi lahat ng magkakaibigan ay nagiging magkaibigan. I know things will be different after this conversation, but I hope we'll still be okay. Are you willing to risk anything in terms of love? Hindi. Yes, definitely. Why? Ayoko magkaroon ng regrets. Kapag may gusto ako sa isang tao, ang iniisip ko kaagad yung worst case scenarios. Because I only got one lifetime to live. Why not make the most out of it? Kaya siguro NBSD pa rin ako hanggang ngayon.